Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalangan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ihanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga panalig, damahin mo ang haplos ng Diyos, ang kanyang dampi na nagpapagaling. Sa mga pagkakataong tayo nalayo sa Panginoon, nagkasala, magbalik tayo sa kanyang yakap. Aminin natin at ihingin ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Damahin natin ang pagpapatawad at habag ng Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at mga puno ng mga angkan ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at iniligay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang pasanan nito.
Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan, sa bukid ng Jaar naming napatumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Gennesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakita siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinadala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Eksakto po yung ebanghelyo natin kasi ngayon po ay buwan ng Pebrero, buwan ng malapit na po, sa 11 na po, World Day for the Sick, na kung saan yung mga may sakit din po ay dadalhin natin sa simbahan. Yung mga communion ministers po sa parokya namin, ready na sila.
bubuhatin yung mga may sakit, yung mga naka-wheelchair, tutulungan, yung mga may tungkod, aalalayan para makapunta sa simbahan para po sa misa sa karangalan ng mahal na ina ng Lourdes at ganoon din po pagpapahid ng langis para sa mga may sakit. Kasi ganito rin po yung nangyari sa atin pong ebanghelyo. Kapag nabalitaan nila na nandoon si Jesus, lahat ng may sakit, dinadala nila. Hindi po kayang maglakad ng mga may sakit. Kaya may mga kaibigan, may mga kamag-anak, may mga miyembro ng pamilya, may mga taong concern na talagang binubuhat yung mga may sakit na ito at dinadala kay Jesus. At ang pakiusap nila, mahipo man lamang. Yung bang nakahiga po ito sa kalsada, no? sa daanan. Yung dadaanan, yung lalakaran ni Jesus. Ang request lang ng mga may sakit, pagdaan ni Jesus, mahipo man lamang. Kahit yung dulo, laylayan ng kanyang damit. At ang sabi po sa Ebanghelyo, lahat ng makahipo ay gumagaling. Gumagaling. Mga kapanalig, ikaw ay tao, meron tayong pandama. Bilang tao, kailangan natin ng makikita, maririnig, mahihipo, maaamoy. We need our senses, yung senses natin bilang tao, upang maramdaman ang Diyos. Ang tawag po natin dyan ay mga sakramento. Ano po ba yung sakramento? Ang sacraments ang sakramento ay ito yung mga nakikitang tanda ng hindi nakikitang biyaya. Visible signs instituted by Christ that gives grace. Yung grasya, araw-araw dumadaloy. Araw-araw pinagkakaloob ng Diyos. Pero ipinagkaloob sa atin ni Jesus yung mga sacraments para yung ginagawa, katulad ng pagbubuhos ng tubig, paglalagay ng langis, yung alak at tinapay, ito ay mga visible signs, ito ay mga nakikitang tanda na nagbibigay ng hindi nakikitang biyaya. Kasi tao tayo. Kailangan natin ng may makikita, may maririnig, may mahahawakan. Pwede naman pong sabihin ni Jesus, magaling na kayong lahat. Kaya lang, ang milagro ay tinatanggap lamang ng tao na may pananampalataya. Kahit gustong-gustong ipagkaloob ng Diyos, kung wala kang pananampalataya, hindi mo matatanggap ng buo ang biyaya ng Diyos. Nangyari na po yan eh. Gusto niyang tulungan yung kanyang mga kamag-anak sa Nazareth. Gusto niyang gumawa ng mga malalaki, maraming mga milagro. Pero hindi siya gumawa. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Gustong-gusto kang pagalingin. Gustong-gusto kang bigyan ni Lord ng tulong. Gustong-gustong maghimala ni Lord sa buhay mo. God wants to give you a huge miracle. Pero ang milagro, ang himala, ang biyaya, ay natatanggap ng puso na may pananampalataya. At para maipahayag yung pananampalataya bilang tao, meron tayong mga physical signs na gagawin. Kaya nga ang request ng mga tao, mahipo man lamang yung laylayan ng damit ni Jesus. Kapanalig yung paghipo na yon. Hindi po sila gumaling dahil dun sa damit ni Jesus. Hindi. Bakit sila gumagaling? Gumaling sila dahil sa kanilang pananampalataya. Na yung paghawak nila ng damit, it expresses their faith. It opens their hearts. Kaya tuloy-tuloy
yung milagro. Tuloy-tuloy yung himala. Tuloy-tuloy yung biyaya. Ang paghawak sa damit ay nagpahayag ng pananampalataya. Hindi po anting-anting yung damit ni Jesus. Ganon din po, di ba kapanalig? May mga tao po na nagbabato ng panyo o kaya bimpo o kaya minsan tuwalya pa, ipapahid sa imahen, ipapahid sa larawan, tapos ibabato pabalik. Nangyari yan sa Feast ng Nazareno, Feast ng Santo Niño. Minsan may mga tubig, holy water, na iwiniwisik po sa atin. Ito po ay mga physical signs, visible signs. Pero yung mga visible signs na ito ay nagpapahayag, nagpapakita, nag-aantig sa ating pananampalataya. Kaya gumagaling Hindi po gumaling dahil sa kahoy, hindi dahil sa larawan, hindi dahil sa tela, o kaya sa bato na hinipo, hindi. Pero yung paghipo na yun yung nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Yung pagpunta mo doon, yung pakikipagsiksikan mo, yung pagluhod mo, yung pagkukumpisal mo, ito yung nagpahayag ng iyong pananampalataya. At yung pananampalataya na yun yung nagpapagaling. Kaya gumaling. Ganun naman lagi, di po ba? May mga miracle stories, katulad ng babaeng dinurugo, ganun din. Nakipagsiksikan. Lumapit kay Jesus, talagang nagsumikap. Yung pagsiksikan na yon, yung paglapit na yon, mahirap. Pero iyon yung paraan ng pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. At siya'y gumaling, hindi dahil nakipagsiksikan siya. Siya'y gumaling dahil sa kanyang pananampalataya. Pananampalataya, kapanalig. Iyon din po yung paalala po sa atin. Hindi ka tatanggap ng biyaya kapag merong palaka doon sa tindahan mo o kaya merong gintong matabang kalbo doon sa tindahan mo o kaya may pusa pang kumakaway, pampaswerte daw. Hindi ka panalig, Hindi po tayo naniniwala doon. Baka mapahama ka pa. Baka masamang espiritu pa yung maakit mo diyan. Kung gusto mo ng biyaya, nag-aaling sa Diyos, yung biyayang tumatagal, yung biyayang nagpapanibago ng buhay ng tao, yung biyayang nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Hindi mo kinakailangan ng mga pampaswerte o kung anumang bagay na isinusuot mo. Ang kailangan mo, pananampalataya. Sa iyong pananampalataya, ikaw ay gagaling. Ikaw ay may hilom. Magiging bukas ang puso. At kapanalig, mamaya, pagsikat ng araw, magdasal ka Payagan mong gamitin ni Lord yung sinag ng araw upang maramdaman mo ang kanyang haplos. Magpahangin ka. Payagan mong gamitin ng Diyos yung simoy ng hangin upang maramdaman mo yung yakap ng Diyos. Lalo na medyo malamig po ngayon. Hayaan mong yakapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. Payagan mo na haplusin, yakapin. Payagan mong hawakan ka ng Diyos. At kung makikita mo ang Diyos sa tao, sa paligid, sa simbahan, sa iyong pagluhod, sa iyong pagdarasal, maipapahayag mo ang iyong pananampalataya. At totoo kapanalig, kahit dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, maahawakan mo, ay sapat na para dumaloy sa iyo ang pagpapagaling ng Diyos. Mga kapanalig,
manampalataya ka. Gusto kang pagalingin ng Diyos. Gusto kang tulungan ng Diyos. God wants to make a miracle. God wants to create a miracle sa buhay mo. Open your heart, maniwala, manampalataya. Ikaw ay gagaling ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya tinataboy ang sinumang nangangailangang dumulog sa Kanya. Ating itutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway wag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming mga kapatid sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisaan ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, na Elias, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tayo'y gagaling dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, eceli panis hostium, elabrem nugon hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sic et termino, nobis nonet in patria. Mapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan. Tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalatigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pag-abutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang kadamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, sinasama namin dalawin ng tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang pangyarihan ng kaaway. Manahan ka nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kamatatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antumero sacramentum venerem celui et antiquum documentum novo cedat litui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti avoc nocere comparsit laudatio. Amen.
cielo prestisieis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus quid nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iutas enshamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin sa Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro